These are our recommendations to our applicants when applying for the best jobs abroad. 1. Aim to impress your interviewer. You must be well-groomed during the interview, dress appropriately, communicate well in English, be confident during the interview, and be articulate and highlight your strengths and qualifications. 2. Most interviews toward the end will give you a chance to ask questions. Use this time to ask relevant and important questions or concerns you may have that need clarification. Oftentimes, this shows inquisitiveness and that you are really interested in joining the company. 3. Ensure that prior to your application or interview, visit the company's website and country of destination. Familiarize yourself with your employer's portfolio. Read about the country where you will potentially work, know about their culture, tradition, taxation, and laws of the land. 4. Get a 4-wheel driver's license, most commonly required for skilled workers and professionals. This is an additional skill that you can include in your application. It is highly recommended that you also apply for an international driving license 1 to 2 weeks prior to deployment. 5. Your resume/CV should enumerate records of your employment. Record must start from present to initial company, must be comprehensive with complete employment history and gaps with appropriate reasons. Always indicate tool and equipment handled, the brand, and the model. 6. Always indicate your contact details in your resume/CV, permanent address, updated contact number, and your email address. Make sure that all this information is spelled correctly. 7. Have a medical checkup to ensure that you are medically fit for employment. Get appropriate medical treatment if you have medical issues prior to application. Have a healthy lifestyle. Get a dental checkup as needed, and mind your mental health. 8. Get your legal documents immediately prior to application. Process your passport for a 10-year validity. Process or renew your NBI clearance. Process your educational credentials, diplomas, training certificates, transcript of records, and Form 137 from high school. 9. Abide by the requirements given by IPAMS in the Department of Migrant Workers. Do not delay or prolong the process of your mobilization. Go to scheduled appointments, medical appointment, submission of documents, visa appointments, and orientation schedule. 10. Attend, participate, and listen well during orientations and discussions. Each country and employer have their own specific requirements. Be cooperative with the guidelines provided by IPAMS during orientations and discussions. 11. Before exiting your current country of employment abroad, get the required documents for work permit application from the EU, Canada, USA, Australia, and New Zealand. Obtain a foreign police clearance from all countries of residence within the past 5 years. Obtain a certificate of employment prior to leaving your current job. Good luck, you got this! Okay, magandang hapon po sa inyo lahat sa ating mga ka-Thursday 2 o'clock habit dito po sa ating bisyo na po ito itong Thursday 2 o'clock habit natin with IPAMS. Syempre, mga i-announce natin dito ay yung mga latest job opportunities. Sasagot tayo ng mga comments ninyo. At the same time, meron po tayong guest na co-host for today. Siya po ay si Miss Isabel Domingo. Siya po ang ating Employee Relations Manager na siya po ay expert na dito tungkol sa overseas employment. Magbibigay po siya ng tips para sa mga gusto maging membro ng IPAMS 50 and Beyond Club. So yan po actually ang aming tatak IPAMS at ang tawag po namin sa mga na-i-deploy po ng IPAMS. Siyempre po, more than 50 years na po ang ating agency at talaga po ang ginagawa po ng ating IPAMS ay uplifting lives. Okay, nakikita naman natin ngayon, marami na pong mga nag-greet sa atin at marami na ring inquiries ha. Yan, napakaraming inquiries na yan. Maraming salamat po sa pag-join sa amin ngayong hapong ito. I-share nyo lang po itong program na ito at the same time, i-follow nyo po itong official Facebook page ng IPAMS. We're in the process of verifying itong page na to dahil
napakarami na namang scammers na gumagaya sa aming page. Sa mga nanonood po ngayon, legit po ito. 1.6 million followers and 1.4 million likers po ang iPAMS at kami lang po ang nagpe-Facebook Live. Okay, na Facebook page ng iPAMS. Okay, sa mga nag-i-inquire, iisa-isahin ko na, no, para masagot ko na yung mga tanong. Kung mag-i-inquire kayo ng mga positions na caregiver, security guard, housekeeping attendant, production, or factory worker, wala pa po tayong opportunity na ganyan ngayon to any countries or abroad. Okay? Mamaya po ipapakita po natin yung mga latest job openings natin. Pero unang-una muna ipapakita po natin ang ating 4 ways and more paano po mag-a-apply through iPAMS. So, i-share na po namin yung screen sa mga nanonood. Screenshot lang po natin yan. So, kung nakikita nyo na sa screen yan, ang ating 4 ways to apply sa iPAMS para hindi po kayo ma-scam. Siyempre, number 1 is walk in at the iPAMS office tuwing Martes at Miyerkules, ha? Ulitin natin. Tuwing Martes at Miyerkules, open ang iPAMS to accept walk-in applications from 8:30 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon to submit your application at may pakapi ang iPAMS pa, syempre. So, lalong-lalo na sa mga taga-probinsya na maagang lumuwas para lang mag-apply sa amin, may free copy po tayo para sa inyo habang kayo po ay inaantay nyo ang inyong queue kung kayo po ay mai-interview. Okay, so that's number 1. Number 2, syempre ay sa mga team bahay, ayaw pong lumuwas dahil matraffic or mga nasa team Visayas and Mindanao, meron po tayong means to apply through iPAMS. Just visit our website, that's www.ipams.com. Pwede po kayong mag-apply, punta kayo sa job seeker section, check our latest job openings, basahin mabuti ang job description before you click apply. At ang ating mga recruiter ay pipick upin yan, i-email kayo at kokontakin para po may screen. Okay, so that's number 2. Number 3, syempre mga team bahay pa rin or team Visayas and Mindanao. Pero techie, may mga cellphone dyan na high-tech. Kagaya ni Clarence, siya po ay naka-high-end na Xiaomi. Yan, Xiaomi the meaning. Xiaomi the meaning of the phone. Okay, pwede pong i-download ang iPAMS mobile app sa ating Apple Store or Google Play Store. Create your own account para makareceive ng notifications ng mga job openings based sa pinili ninyong industry na inyong a-applyan. So that's number 3. And number 4, nakikita nyo sa screen, may mga email addresses po tayo. Hindi po teki si tatay, hindi teki si kuya, pero pwedeng magpa-assist sa mga anak or kapatid or sa computer shop to send your application sa mga emails na nandyan sa screen natin. Make sure po ha na yung email na pipiliin nyo ay base rin syempre sa a-apply nyong posisyon. Ngayon, kung wala kayong nakikitang opportunity, dun sa mga ina-advertise namin, you can always send your application to resumes@ipams.com. Yan. Okay, sa mga nagtatanong paano daw po ba pumunta sa iPAMS, mamaya kumahatak natin si ating iPAMS Official Navigator. Medyo busy lang daw siya ngayon. Pero for you to walk in sa iPAMS tuwing Martes at Miyerkules, ang lagi ko pong sinasabi, basta po galing north or galing southbound, baba lang kayo ng Cubao dahil pag kayo'y nasa Cubao, hindi kayo maliligaw. Okay? Punta sa Aurora Boulevard, sakay ng jeep papuntang Stop and Shop or Divisoria, and then katapat lang po namin ang Robinson's Magnolia. Sabihin nyo lang po kay Mamang Chuper, pakibaba po ako sa iPAMS. O, diba? That's easy. Pwede rin po kayo mag-tren kung galing po kayong Maynila. Okay? Sa tren po kasi pwede kayong sumakay ng LRT1. Baba po kayo sa Doroteo Jose. Lipat po sa kabilang tren, that's LRT2, baba sa may Recto Station, and then pwede po kayong bumaba between Betigo, Belmonte, or sa Gilmore Station. Pwede naman pong lakarin kung maaga pa po kayong pupunta dito sa iPAMS at makikita nyo na po ang iPAMS building. Yan ha, sa mga team walk-in. Okay, may nabasa ako kaninang comment dito na si Jerna Navarro. Sabi niya dito, very accommodating ang staff ng iPAMS. Maraming salamat po. Most likely nag-walk-in siya sa amin this week. Siyempre si Mr. Michael De Leon, may pina-follow up daw siya. So ano po ba yung pina-follow up mo, Mr. De Leon?
paki-comment lang at kung ma-catch up natin po ay i-refer ko po either sa recruiter or sa ating project officer. Okay. Tinatanong dito, hello po, may branch po ba kayo sa Cebu? Wala po tayong office sa Cebu. Okay, uulitin natin ha sa mga nagtatanong sa provinces. Wala po kaming branch sa Cebu, wala rin po tayong branch sa Davao, at wala rin po tayong branch sa Cagayan de Oro. Ngayon, kung magjo-join po kayo ng mga recruitment activities na ina-announce po ng government at naandyan po ang IPAMS, dun saka pa lang po kami dun pumupunta. Okay, so going tayo dito sa events natin, ating official Techie Navigator Clarence. Ipakita natin ang ating naka-list of events, mga confirm na ito na pupunta namin sa provinces. Ngayong araw po ay ongoing tayo sa Batangas City. So from provincial capital po, napansin po ng ating butihing peso coordinator si Sir JR na medyo maliit yung venue ng PACD Conference Center, kaya nilipat na po tayo talaga sa napakalaking venue na conference room. So as of 11:30, Clarence, mga about 150 na yung nakalista po na mga aplikante na nag-a-apply po sa ating mga latest job opportunities. So nakikita nyo naman dyan sa screen, kung gusto nyong humabol yung mga Batanggenyo dyan, Batanggenyo at Batanggenya, andyan po kami dyan sa Kapitolyo until 4 p.m. po para po kayo ay i-accommodate ng inyong application. So maraming salamat po sa Peso Provincial Capital Batangas City sa pagpapaunlak po sa amin at binigyan po kami ng no objection certificate. So ganyan po ang IPAMS. Hindi po tayo wala po tayong mga agents sa probinsya. Pag kami po ay pupunta sa probinsya, humihingi po kami ng permit sa mga local governments. At ito pong local permit na to ay isinasubmit natin sa Department of Migrant Workers para maging opisyal ang pagre-recruit ng IPAMS. Okay, kailan ulit ang ating recruitment event? Meron po tayo sa January 25. Lilipad naman po kami ng Mindanao. Yan. Kung nakikita nyo po sa inyong screen, kami po ay magjo-join sa second Paglaong Festival in Cagayan de Oro City. So yung mga taga Cagayan de Oro at saka mga nearby provinces po sa Misamis Oriental or any parts ng Misamis Oriental, nandyan po ang IPAMS. Maraming salamat po sa Peso Manager ng Provincial Capital ng Misamis Oriental, si Sir Jerome. So nandyan po kami next week, Sir Jerome. So bahala ka na po sa amin. Okay, so nakikita po ninyo dyan yung mga latest job openings po natin na naka-advertise. Ngayon po kung wala po yung posisyon na inyong a-applyan, pwede naman po mag-iwan ng application through IPAMS. Okay, at titingnan natin kung tayo po ay magkakaroon ng opportunity sa inyo at yung mga CVs na tinatago po namin ay 3 to 6 months lang po talaga namin itinatago yan as part of our database. Then afterwards, based sa ating data privacy policy, we properly discard yung mga documents na yan para hindi rin po makopya kung sino-sino at ma-scam po kayo. Okay, on that one, may possible po tayong special recruitment activity in the works po. Babalik po tayo ulit sa Bataan. Okay, so this time po tayo po ay babalik sa Orion, Bataan. Tama ba yung pronunciation ko? Sa mga nanonood dyan from Orion, Bataan, kami po ay nandyan sa January 31. Inaantay pa po namin yung approval ng permit namin to conduct a special recruitment activity. Pero sabi nga ni Sir John, approve na raw kami, sabi niya. Okay, i-announce po namin by next week po kung ano yung mga latest job openings na i-advertise po natin dyan para sa special recruitment activity sa Peso Orion, Bataan. Okay, magpapasalamat din po pala kami sa mga nag-join na nurses sa ating Tacloban Special Recruitment Activity. Congratulations po sa mga 30 nurses na nag-join po sa activity namin. Hopefully po, may pa-interview namin agad po kayo sa ating mga employers from United Kingdom and from USA. Okay. Ito mga comment ulit. Okay, so hahabulin ko lang po yung mga comments natin, no? Marami na talaga tayong comments. Okay, sa mga nanonood po from UAE, sa mga nanonood din po from Saudi Arabia, okay, salamat po sa inyong suporta.
yung mga gising pa, Team Canada, Team IPAMS 50 and Beyond Club members from Canada. Okay, maraming salamat din sa panonood po sa inyo dito sa ating programa. Okay, nagbo-browse ako ng question dito. May question po si Garin May Lerios. Anong pwedeng work abroad na K-12 graduate lang po? May passport po ako. Ang K-12 sa pagkakaalam ko po ay senior high school graduate po yan. So yung mga openings po natin abroad, pag tinignan mo Garin May, ay high school graduate po ang minimum requirement. So check mo lang kung ano yung magmamatch na skill para sa'yo, para sa isang high school graduate or K-12 senior high school graduate. Okay, maraming salamat sa tanong mo. Okay, yung mga nagtatanong kung may opening for service crew kagaya ni Jervin Sulat, wala pa po tayong opening po sa service crew sa ngayon. Kung sakaling magkaroon po tayo, it's either ina-announce namin, okay, or pwede na kayong mag-submit ng application nyo sa fnb at ipams.com. Okay, ang aming palaging opening yan is under Al-Shaya Group based sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa UAE, at saka sa Bahrain. So wala pang announcement dyan. Okay, si Lauro Hemola. Sana po makapunta rin kayo dito sa Bacolod City po. Let's see po kung sakasakaling makapunta tayo dyan. Okay. Si Melissa Vigilia, ang tanong po niya is, pwede po ba kahit OFW from Dubai? Okay. May mga nag-a-apply po sa amin na currently working pa sa ibang bansa para sa mga, especially dun sa mga opportunities namin sa UK, Australia, or Canada. Kasi medyo mahaba naman yung proseso nun eh. So, pwede naman mag-apply as long as pwede ka namin i-virtual interview at ang employer natin ay willing kang i-virtual interview kung pumasa ka sa screening namin, pwede naman mag-apply sa amin. Okay? May mga tanong-tanong pa ba dito? Bakit namin nagko-comment ng up. Ayun, okay. May nagtatanong daw po, pupunta po ba kayo ng Tacloban City? Okay, hindi, watching pala from Tacloban City po. Oy, nandyan kami this week. Yung ating mga recruiters. So, tapos na po yung recruitment activity nila sa Tacloban. Pero, we are waiting for formalities po. Most likely po from Davao City. Baka mag-join po tayo ng job fair dyan on February 9. At March 5 po sa Ormoc City. So, nag-aantay lang po tayo ng invitation. Pag na-formalize na po ito, ipaprocess natin, i-announce po namin sa aming mga official social media pages. Okay, magta-time check na ba tayo? Time check na? Time check na. Okay, it's 2:20 p.m. So, halos kalahating oras na. Siyempre, time check is brought to you by, ano ba yung ating, okay, nandito. Okay, siyempre, time check is brought to you by Coconut Brand Premium Soy Sauce. Uy, masarap itong toyo na to. Sabi nga ni boss, this toyo po is toyo daw ng mga OFW. Ako naniniwala din siya. So, ayan. Time check brought to you by Coconut Brand Premium Soy Sauce. Made by Hawk One Manufacturing Corporation. So, more than 80 years na po silang nasa food manufacturing industry. Okay. So, ibababa na muna natin toyo. Hindi ngayon muna natin dyan. Okay. Good luck naman. Sana nakikita ba yan sa screen? Okay. And this program is sponsored by Hawk One Manufacturing Corporation. A taste of excellence. Okay, so nakita nyo naman. So that's maraming salamat sa Hawk One Manufacturing Corporation sa aming time check. Maraming pa rin po tayong mga comments. Yan, okay. Si Reverov Ginuoy, may question. Ex-IPAMS po ako since 2003. Then ex-OFW na rin. Since I am 53 years old, pwede pa po bang mag-apply? Very tricky yung question ni Mr. Reverov Ginuoy, no? Kasi unang-una po sir, yung about the age limit, employer po kasi ang nagsasabi talaga sa atin kung up to what age po yung tatanggapin nilang mga applicants based sa posisyon na ina-applyan. So, mali mo sir, yung sa 53 years old mo na age, may po pwede po para sa inyo. Ex-IPAMS ka na pala. So, apply lang. Tingnan po natin. Okay? Ngayon, may question din po. Sabi po dito, good afternoon po Ma'am Lala. Update lang po sa QACC interview. Okay, from Jose Marco Santillan Flores.
Napa-interview ba kita nung nung Monday? If hindi, isa ka pa sa mga for final interview, wait for any update sa ating employer. Okay. So, another question. Sabi naman syempre ni Mac Marang Aquino, yes! Sa Orion Bataan daw. So, see you there, ha? Okay. Sabi naman dito ni James Lomboy Ferrer, sana po dito rin po sa Paniki, Tarlac City. Check po natin kung possible po pumunta ang IPAMS dyan. Basta wag po kayong pagpapabiktima sa nagkiklaim na IPAMS recruiter daw na nasa lugar ninyo. Ang IPAMS ay pumupunta lang po sa mga probinsya kapag po tayo ay unang-una, syempre, dapat ina-announce ng IPAMS, okay, sa mga official social media pages. At pangalawa po, kapag po ito ay binigyan na ng permit ng local government. Okay. Si Senpin Lac, hiring po ba customer service sa Qatar Airways? Wala pa po tayong hiring yan kasi lahat po ng mga in-interview ng September, sila pa lang po binibigyan ng job offer. Standby ka lang, malay mo this year, magkaroon sila ng next batch. Okay, so i-play natin, like nang sinabi natin, ang ating IPAMS mobile app is part of our 4 ways and more kung paano mag-apply. Panoorin nyo po itong video na to know more about our IPAMS mobile app. Here's the new and improved IPAMS mobile app. Be up to date and get job notifications on the go. Input your details easily. Upload your resume. Browse through the best jobs abroad, whenever, wherever. It's that easy. And best of all, it's free. Download it now at the App Store or get it at Google Play. Maraming salamat. Napanood niyo po yan. That's our IPAMS mobile app. Libre po yan. No subscription. Just download it sa ating Apple Store and Google Play Store. Itong may nababasa akong comment dito Bago natin ipakita yung mga latest openings natin, Clarence, nag-comment kanina ito, si Maynard De Los Reyes. Sana makapunta po kayo dito sa Davao City. Sabi ko nga, Maynard, no? We're waiting for an invitation para sa Davao City for a job fair. So, standby lang tayo. Baka this Feb, makapunta po tayo dyan. Okay? So, uulitin natin sa mga ka-join lang ng ating half-hour program. Mga opportunities kung kayo po ay nagtatanong, wala tayong caregiver, security guard, nanny, housekeepers, production and family work of factory workers, wala pa po tayong opening. Farmers, wala pa rin po. I-announce na lang namin yan soon. Okay, so check natin, ipa-flash na po namin sa aming screen ng ating mga latest and urgent job opportunities depende sa mga country of employment. Mauuna na dyan, syempre, ang ating Belgium. Okay, Europe po yan. We're looking for site managers for a logistic company with, syempre, dapat engineer po ang level nito with 3 years of experience from managing logistics, okay, ng oil and gas industries. Pwede na po kayong mag-walk-in sa IPAMS office kung nakikita nyo yan sa screen at pack na pack ang inyong qualification. Okay. Then, syempre, yung mga lagi nagtatanong, Canada daw. Ayan, screen, Okay, so ongoing pa rin, syempre. Ang Canada natin, number 1, syempre. Alam mo, dalawa yung linesman natin, hindi ko na ilagay sa script, no? May linesman po kami sa Canada sa mga gustong pumunta sa malamig. Okay, that's transmission and distribution linesman. Under accreditation pa rin po itong Ballard Construction in Canada. Ito po ay partner ng Quanta Philippines na amin din pong kliyente dito sa Philippines. At yung Hong Kong naman natin, kung gusto nyo medyo malapit-lapit, biglang nag-jump Canada to Hong Kong. Na linesman din. We are also looking for linesman sa distribution lines. This is for Hargreaves, Hong Kong. At magpapatrade test tayo soon under Hargreaves. Kasi last year, nagpa-trade test po kami niyan sa Hala-Hala Rizal. So, kung ikaw po ay lineman, hindi po pwedeng telecoms lineman ha. Ang kailangan po nating lineman ay yung mga live wires. Okay, yan yung mga nagdi-distribute at nagtatransmit ng kuryente ho talaga. Okay, yan yung opening natin for Canada. Nag-side trip ko na rin yung Hong Kong. Okay, we're also looking for duct installers. Yan.
Duct installers, kanina may na-receive akong inquiry, mag-a-apply daw siya na duct installer. So we are still open to that one. For Canada, ang ating final interview niyan po ay last week of February 2024. So medyo malapit-lapit na. Kaya mag-walk-in na po kayo sa IPAM's office. Pag nakikita niyo po dyan sa screen, male, high school graduate, ALS certified. Siyempre, with training certificate, may mga training certificates po tayo tungkol dyan, okay? At the same time po ay may experience sa pag-install ng mga ducting. I think ito yung sa mga aircon, no? Sa mga aircon. Okay. And then, ongoing, tank truck mechanics, heavy vehicle mechanic. Sa mga gustong mag-apply pa rin po, we are still looking for more dahil nag-gear up na po kami for the final interview this coming February 2024. So kung tank truck mechanic ka, okay, or heavy vehicle mechanic ka, may trade test po itong gagawin sa mga papasa po ng initial screening from the employer. So qualified ka, apply ka na dito sa IPAM's office. Okay, na meron tayong latest na opening po na na-receive this week. Naghahanap po kami ng mga tireman or tire installers. Bali wala pa po kaming ad niyan, pero mainit-init pa tong order na to. Kasama din po siya sa final interview last week of February 2024. So yung mga nagkakabit ng gulong dyan o yung nagbabaklas, nagkakabit ng gulong, eto po, may opening po tayo for Canada, tireman or tire installer. Okay, sa mga nangungulit, meron po bang cleaners? O ayan, sasabihin ko na. Meron po tayong opportunity for trucks and equipment specialized cleaners for Canada. Okay, dapat po yung specialized cleaner na hinahanap natin ay may driver's license. Hindi pang motor na driver's license ha, kundi 4 wheels na driver's license. Kasi syempre, magsa-service po kayo dito sa employer na to at kailangan po pinupuntahan nyo po yung sa servicean ninyo. That's why kailangan po may driver's license na valid yung mag-a-apply sa truck and equipment specialized cleaners. Okay, syempre, hindi pa rin nawawala ang welder. I think all year round may opportunity tayo for welders. We are still looking for FCO welders. Okay, for Canada, hindi ka FCO welder pero may opportunities pa rin kami ng welding positions for you. Basta ikaw po ay GMAW, GTAW, TIG, MIG, and FCO. So yan, we're still looking for FCO welders ngayon. Ongoing po ang aming generation at may possible po itong trade test. Okay? So dapat po, kung ikaw ay FCO welder, dapat marunong ka magbasa ng plans and symbols. At syempre, alam mo po yung mga welding process. Kahit anong position ng welding process, dapat alam mo na yan. Okay. Meron pa bala tayo dito. Heavy equipment mechanic for mining. Naku, naghahanap pa rin po nito kami. So, yung mga nasa Batangas dyan, baka meron pong heavy equipment mechanic dyan. Pumunta na po kayo sa Peso Capital sa Batangas para po kayo i-screen ng aming mga guwapong recruiters na si Kyle, si Kent at ating main assist wingman nila doon na si Jess. Okay? Passport holder here po. Baka meron kayo for IT graduate po. Coming from Rubelin. Uy, may IT kaming position. Nasa UAE. Ayan. Oracle System Consultant para po sa Sifeco Global. Medyo bigla ako nag-jump, Clarence. Nagbasa ako ng pero pakita natin mamaya yung IT opening na yan. Okay, so ayan na, nakikita na pala. Yan ang ating opening for IT graduate. Pero dapat po ay may ilang years of experience yan? 5 years of experience pa. So kung IT graduate ka, kulang pa ang iyong experience, lucrative po ang karil sa Oracle. Hanap ka ng trabaho ng Oracle, mga after 2 to 3 years, up to 5 years, pwede ka na mag-apply for abroad. That is for UAE. Okay, si Brian Valdez, anong araw po pwede ang walk-in? Banggit ko na kanina, that's Tuesdays and Wednesdays, from 8:30 a.m. hanggang 2:30 p.m. Okay, so salamat po sa mga nanonood po ulit. Marami pong nanonood from Nueva Ecija. Yan. Okay, wala pa po tayong opening ng agriculture, farming, or hog raising, Mr. Cesar Sepulcrepiano, ha? Abang-abangan mo lang kasi minsan nagkakaroon kami niyan. Okay, so watching from Surigao City, Surigao del Norte, hopefully magkaroon po tayo ng job fair event po dyan para makapag-join kami. Okay. Punta po tayo sa Czech Republic. Europe na naman tayo ito. Para naman sa mga opportunity sa ating mga aircraft. Yan. Biglang nag-jump ako ulit.
Aircraft sheet metal worker. We are still looking for aircraft sheet metal worker na may experience sa Boeing at saka sa mga Airbus. Okay, apply na po kayo dito sa IPAMS office under Kurumi. Czech Republic, o ang tawag na po nila sa Czech Republic ngayon ay Czechia. Okay, tama ba yung pronunciation ko? Baka biglang masita ako ni Mr. Bladan. Okay, Czechia. Okay, and then another opportunity, meron po tayong isang napakalaking gym sa Saudi Arabia na opening. Fitness managers for with 5 years of experience, group exercise trainers, fitness trainers, and swimming trainers, lifeguard. Panoorin niyo po itong short video na to para makita niyo po yung gym ng Fitness Time based in Saudi Arabia. Okay, so napanood niyo yung video na yan, di ba? Ang ganda ng gym. Okay, sa mga nandyan, ng mga fitness instructors, nag-freelance ka man or hindi, or PE teachers, pwede sila maging group exercise trainers. Pwede po kayo mag-walk-in sa IPAMS office, Tuesdays and Wednesdays, para po mag-submit ng yung application. That is for Fitness Time, isa po sa pinakamalaking gym sa Saudi Arabia with over 100 gym branches worldwide. Ay, worldwide ba? Hindi. Alam ko Saudi Arabia lang. Pero based sa website nila, may UAE office din sila. Okay, pero Saudi Arabia lang po nire-recruit natin ngayon, ha? So ulitin ko, fitness managers with 5 years of experience, kailangan namin ng 6. Group exercise trainers, kailangan po namin ng 20. Fitness trainers, kailangan namin ng 20 rin. And swimming trainers, lifeguard, 20 rin. We need yung mga group exercise trainers, fitness trainers, at saka swimming trainers, 2 years of experience. Yan, that is for Saudi Arabia. Okay, mapunta tayo sa UAE. Basa-basa ulit ako dito. Watching from Kuwait daw, from Mr. Montap. Hello, sir. Ano bang greetings noon? Assalamualaikum. Okay, sabi ni Chengwa Mengzu, may hiring po Canada, ma'am, farm workers or nanny. Kanina nabanggit ko po, wala pa po tayong opportunity for farm workers. Nanny, wala pa rin po. Ay, papasukin na natin yung ating bisita. Papasukin na natin ating bisita dito. Ayan, magjo-join po sa atin. Of course, si Miss Isabel Domingo, or ang tawag namin po kasi niya ay si Miss Bell. Okay, magandang hapon, Miss Bell. Magandang hapon. Oo. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Oo. Alam mo, may pamerienda ako sa'yo, pero ipapakuha ko pa eh. Clarice, baka pwede mo ipakuha yung merienda natin kay Rex. Kasi may pamerienda ako dito sa special guest swerte ko. ko naman. May pamerienda ako sa special guest ko. Ay, nag-usap pa raw tayo kasi parang hindi daw tayo kasya. Ayan, hindi daw tayo kasya. May pamerienda ako sa iyo eh. Papakuha natin kay Rex. Swerte ko naman. Sana, pakuha mo na kay Rex. sana laging meron. At ibig sabihin, sana nandito ka. Oo, nag-prepare ako ng merienda dahil special. Ay, talaga? Oo Thank naman. Eh, syempre, Miss Bell, maraming nanonood sa atin from different provinces, saka yung mga members ng IPAMS 50 and Beyond Club, at saka mga IPAMS RN Club natin, ay nanonood din sa atin. Okay. Thank you. Oo. Kanina yung mga makukulit, makakapunta sa Davao City, malapit na po. Abangan nyo na po. O, punta po tayo sa Davao City. Yes. Okay. At Isabel Leyte, ormok po muna kami sa March 5. Okay, merienda natin kay Miss Bell. Uy, May pamerienda talaga ako sa kanya eh. hindi ko masyadong paborito yan. Hindi mo masyado paborito yan? Yeah. Oo. Lalo pag may soft drinks. May soft drinks. Wala tayong soft drinks. Wala tayong soft drinks. Ano ba? Pakita mo na Pwede natin na merienda rin, natin. what? Oo, Labas kapag ko yung na ba? merienda natin yan, alam mo bang ano? Wow. Ano ba ka-partner ng Yan. ating merienda? Siyempre, meron tayo ngayong, sarap naman ito, siomai. Siomai. Siomai yellow and Siyempre. siomai white. Okay. And then, ano to? Siyempre, sausawan niya ng siomai. Okay. Oo. Mukhang kilala ko nga. Oo, siyempre toyo yan. Okay, ano pa ba ang gagamitin brand? nating sausawan ng toyo ng siomai na yan? Siyempre naman. Siyempre, eto lang yun, oh. Ito kapatid. Siomai Ito sausawan. magkapatid. Coconut brand premium soy sauce.
Kailangan po yung siomai may kapartner na toyo. Yes. Maliban sa merong ano dyan, chili garlic. Ayan. So, Yes. ito po ang aming sausawan sa siomai. May kalamansi na po yan. Tinimpla ko na yan kanina, Miss Bell. Wow, so, tignan mo sarap. naman yung ating siomai, Ma'am Bell. Talaga Nagamit ba? itong coconut brand premium soy Hindi pa ako sauce. nagsasalita. Wag muna. Nakakaya naman. Mamaya na lang. Trabaho muna bago. Trabaho muna tayo bago kumain ng siomai. Okay, ayan. Ang sausawan namin ha, coconut brand premium soy sauce. Yes. Sarap to. Sarap. Available siya sa mga leading supermarkets, groceries, at saka syempre, I think may malilit na bote doon sa sari-sari store. Nationwide. Yes. Gusto ko sabihin yung nationwide. Ayan. So, lalagay muna namin yung toyo namin dyan. Okay. Sige. Syempre, Okay. ang topic natin, no, for today is, since si Miss Belle Domingo ay more than how many years ka nang nasa overseas recruit? Nasa recruitment ako, 16 years. 16 years na. So, inugatan na ito sa industry. Nag-contribute siya ng 16 years sa more than 50 years ng IPAMS. Ang tip na ibibigay mo sa atin ngayon ay tungkol sa Pagiging ready, kahandaan. no? Yung mga ating first time na Yes. IPAMS 50 and beyond. Oo. Kasi syempre, hindi lang documents ang dapat nire-ready, no? Mhm. Bago umalis. Dapat Yes. yung ang sarili din, Mhm. no? Hindi lang yung talagang nag-process ka ng passport, birth certificate mo, yung academic records mo, ready na lahat. Pero ikaw ba, napag-aralan mo, that you also have to be ready. Na-distract ako doon sa tanong. Nanggagaling sa kilala kong Gino. Yan, may pa-siomay po ba sa walk-in applicant? Ewan ko. Alam ko, Pag-aaralan natin. pag-aaralan natin. Malay Kasi mo. meron naman tayong sausawan. Hindi Yes. sausawan. Yan. Yes. Okay, sige. So, ano tips Okay. bibigay natin sa mga first-time OFW? So, Yes. mag-a-apply pa lang. Mag-a-apply pa lang. Mag-contemplate. Yes. O ba'y mag-a-abroad? O dito na lang ako sa Kaya Pinas? nga, yes. In my work as employee relations manager, nakita ko for 16 years now na importante yung yung pagiging ready kasi sa department namin, doon nagpo-fall yung mga problema ng mga pamilya, Problem. no, dahil nagtrabaho si OFW tapos later on hindi nagtagal dahil homesick Mhm. or otherwise hindi qualified sa trabaho at hindi siya talaga naging successful. Plus, of course, meron ding iba na naiba yung landas, no, pagdating doon. Sige lang, kain ka lang. Sausawan natin eh. Sige. Okay. So, kaya importante that you have the qualities of being prepared and ready OFW. Okay. So, meron tayong mga suggestions dito that probably, syempre, maraming naiisip tayo na dapat, bakit ako aalis and kaya ko ba? Mga ganong questions. So, probably, and hopefully, this will help also. Okay. Yung qualities, may 3 qualities na I'm giving priority among others na sinimplify ko by 3 letters. That's F-I-T. Oh, That's fit. F-I-T. Yes. Fit. Fit. Fit na fit. Diba pagka mag-apply ka sa trabaho, whether dito sa Philippines o kaya sa ibang bansa, laging kailangan medically fit. Yes, No? tama yun. So, that's may the medical- health. Yeah, sa health, yon, medically fit. But nonetheless, meron pa rin fitness na tinatawag or meron tayong importanteng fitness quality para talaga mapaigihan natin ang trabaho sa abroad. You know, because maraming problema sa ibang bansa. So, the way we handle it, lies on our quality as a person. So, ano yung first sa fit? That's letter F. So, it's flexibility or Okay. becoming flexible. So, that means sa pagiging flexible, maraming ibig sabihin or applicability yan. Pero what I'd like to point out is yung pagtanggap na ibang trabaho, base sa needs ng company. So, yung adjustment, how are you able to adjust sa trabaho, sa working time, sa working period mo, adjustment sa mga taong kasama mo.
Yung hindi Okay. hindi kayong dapat napipilitan. Yes, Dapat napipilitan or pumipili ng trabaho na Yes. gusto lang. Mm-mm. So probably in the Philippines, merong mga taong gano'n na kung ano lang yung trabaho ko yun ang nasa JD ko nagagawin ko. Pero when you're working abroad, dapat maisip mo that while you're away, no, pinili mo na makapagtrabaho doon. So dapat ready ka rin to be flexible in any probably task na bigay sa'yo. Of course, you won't be given task na iba sa JD mo, Oo naman. no? Or yung flexibility in the working hours. Kailangan nag-extend ka rin ng oras if you really have to meet a certain deadline, no? So, for example, pinag-OT ka, di ba? Yes, no? So Kailangan dahil may deadline, so OT ka. oo. So May bayad naman eh. Oo, may bayad naman. Plus, yung pagiging flexible mo with people around you. Meron kaming na-encounter na problems about accommodation. Merong mga nagkakagalit na mga Filipinos din sila, no? Tapos nagkakagalit because of course they come from different places. Tapos makakasama mo after office, we'd like to rest, we'd like to be comfortable in the accommodation. Tapos meron dito nagpa-party, no? So no videoke probably, may birthday, ganun. So it's a matter of being flexible in a way na yung mag-adjust ka. Kung meron time because may occasion, just join them or probably tell them politely na gusto mo magpahinga. Sa, kumbaga, differences in personalities, because of the nationalities, kailangan meron ka ring room para mag-adjust, no? In the same way na ang ibang tao might also be able to adjust with you. Yung sinasabi natin, huwag kang mag-inattitude nasa ibang bansa. Oo. Speaking of birthday, kilala mo ba kung sino yung magbe-birthday? Yes. Yung nakapula kahapon pero naka-green ngayon. Naka-green ngayon. Tingin ko bukas, silver. Ay, silver Oo, na. pas. Siyempre, binabati namin ng happy birthday ang aming president ng IPAM, si Ma'am Yes, Loli. si Happy Ma'am birthday. Loli. Ever youthful. Yay. Magkano kaya ang bibigay niya sa akin ever youthful yung terminology. Oo nga, galing. Ma'am Loli, salam mo na. Charot. Okay, so ano? Okay, so let's flexibility, trabaho, sa pakikitungo sa tao, so kasama na yun. And then, letter I is being industrious. Masipat. Yeah. So, I think, naniniwala pa rin ako na pinipili tayo ng mga ibang bansa, pinipili ang mga Pinoy because very industrious ang mga Pinoy. In general, nandun yung sipag talaga. So, dapat maging consistent tayo to, being industrious. Kasi, ito ang magbibigay din ng way sa atin para magkaroon tayo ng contribution sa company, plus yung pag ikaw, nakikita kang masipag, no? Nandun na yung possibility, bigyan ka ng mga maraming Incentive. trabaho. Pero may letter I din, incentive. Yes, incentive. Yes, additional benefits. Yes. No? Oo, Tapos, promotion sa trabaho. Oo naman, promotion. No? Pag nakikita talaga yung good quality of being industrious, nandun yung mas maraming opportunities na bibigay sa iyo to learn in the job and probably to get into some other new things na pwede mo pang matutunan. Okay. No, when you work. Kasi hindi natin masasabi na malay mo dito sa Philippines, hindi talaga nag-jump up yung career mo. Pero nasa abroad pala, no? Yung opportunity mo na ma-jump up yung career mo. Yeah. So that falls under I. Letter I. Letter Plus, I. another thing, another important letter I is intelligence. Oh naman. It Kailangan may doesn't really, talino. it doesn't really have to be intelligent as in matataas ang grades mo when you were studying, may honors ka. It's intelligence na equal to diskarte. Yes. Yeah. So street smart falls into intelligence. Yes, intelligence. Yung pagiging, syempre magpo-fall pa rin sa flexibility dahil kailangan yung diskarte. Yes. At saka syempre may common sense. Oo, yung ganon. Now, diskarte as in
mabuting diskarte. Yes, Yung magdadala sa iyo Huwag sa yung illegal. tamang diskarte, hindi illegal na diskarte. Hindi tawag doon, yung Hokage moves ba yun? nagmemekos-mekos. May mekos yung discount. Mekos diskarte, no? Dapat yung diskarte mo magdadala sa iyo sa kabutihan. So ano 'yon? Again, it falls down to sipag, no? So Parang may campaign na ganyan, sipag at syaga. yeah, Pero sipag. totoo yun. It happens, tayo mga Pinoy, we have that sipag at syaga. Tsaka syempre yung, yung tiyaga is patience yan, di ba? Kasama niya doon. Kasama din ba yung magiging matyaga ka dun sa kasama? Pasensyoso ka na rin. Oo, kasama na rin yun. Minsan, halimbawa, galing siya sa Middle East, medyo magkaiba yung pabango nyo. So, Natural o hindi natural? yung body sense Amoy siomay nyo. ba yun? Amoy siomay, amoy toyo. Andali, patapusin mo ko bago ka dyan. May siomay. Okay, ha? So, intelligence and ano. So, hindi mo kailangan matataas ang grades. Maraming nag-fail sa school, pero they were successful sa kanilang trabaho elsewhere because nagsipag sila. Tsaka dumiskarte sila. So, kumbaga, hindi ka lang academically intelligent. Yes. Dapat sa life skill, intelligent ka. Intelligent. Yun. Okay. Okay, then the letter T, so we have flexibility, industrious, and letter T is trustworthy. Oy, may tiwala. So, may tiwala, magbuo ka ng pagtiwala ng tao sa paligid mo, no? So, you know, even if you're not, if nobody's looking at your what you're doing, no? Siyempre sa sarili mo dapat alam mo pagkakatiwalaan ka. Sabi ni Zig Ziglar yan di ba? Do what is right even if no one is looking. No? So sa pagiging trustworthy, asset mo 'yon, no? Asset mo 'yon bilang worker because yun din ang makikita ang worth mo as a person, no? Kung trustworthy ka sa pag-attend sa trabaho, you attend to your work hours honestly, hindi yung naglalakwatsa, hindi ka naglalaro. Oo, lalabas ka for break time, tapos babalik ka sa trabaho mo. Hindi pa nag-time in nga na. Yeah, alam mo meron tayong instance na yung day nahuli siya. Nagkaroon ng raid sa malapit sa trabaho because nagsama-sama silang mga may gender issues, okay? Because of gender issues, sama-sama sila, and that was break time. So, dahil pinaglaruan niya yung break time niya, he went out, he joined that group, so nahuli. So, nagkaroon na siya ng breach, no, sa trabaho because ginagamit niya yung oras niya for personal, yung working hours niya for personal use, and then, nahuli pa siya. So, nahuli, no? So, yun, nawalan trabaho, of course, pinadeport. So, going back, so yung pagiging trustworthy natin as Filipinos, yun ang isang maglaking contribution natin. Kaya tayo, laging kinukuha, no? Kaya ang employer mo, you have a chance to, being rewarded for being a trustworthy person. Kaya alagaan natin yun. Kasi pag nawala ng tiwala sa atin ng employer natin, no, it goes along, no, with yung mga ibang Filipinos din, yung mga ibang workers din, naapektuhan sila. Yes. The employers might have a negative impression already na parang siguro they might be ready to give up, terminate an employee because nagkaroon ng breach, no, of trust, no, dun sa tao. So, habang nagpapaliwanag pala si Miss Bell mo, i-flash mo nga sa screen natin, Clarence, kasi marami pa rin ako nababasang inquiry na how to apply. So habang nag-uusap kami nagbibigay ng inputs at saka suggestions si Miss Bell, nakikita nila yung 4 ways to apply din natin. Okay, so diskarte, dapat may sipag at tiyaga, trustworthy, pinagkakatiwalaan ka. So yan yung nagkukumpleto ng word na fit. Yes. Flexible, industrious, intelligent, and trustworthy. Nice. Yung mga sinishare mo niyan sa amin, Miss Bell, is based pa rin siyempre sa mga na-encounter natin na mga cases. Mga cases, problems, no? Marami pa yan, siyempre,
pagdadaanan ng ER, no? Employer relations. employer Ano yung laging relations. dialogue mo pag pinaalis natin, magbabait kayo sa job site? Kayo, No. Oo. Huwag kayong magdadala ng problems sa ER. No? The ER, just to let them know, we have the ER survey, employee relations. Yeah. Because after deployment, nagpapatuloy yung Relasyon care and natin. concern at ang relationship natin sa workplace. Kasi yun nga yung may isang aplikante kami kinausap kahapon, yung isang araw, in-interview natin sa opening natin sa Saudi. Sabi niya, parang ay hindi maganda yung kumpanyang yan, tanong niya. Sabi namin, saan ka ba pinaalis na agency? Kasi ang problema daw niya, after 3 months daw binigay yung kanyang commission, tapos meron daw hindi tinupad sa kontrata. Sagot naman namin, kung sa IPAMS ka pinaalis, may problema kang ganyan, hindi tatantanan ng IPAMS yan. Talagang i-email namin, yan, department ni Miss Bell, i-email namin yung employer, i-raise namin yung concern na yan, at i-remind natin sa employer na to pa rin yung kontrata. So, yun, kaya po ang IPAMS po ay merong Employee Relations Department. Kasi, pag alis nyo abroad, hindi through IPAMS, naging member na kayo ng IPAMS 50 and Beyond Club at IPAMS RM Club. Hindi po natatapos ang relasyon namin pag kayo po ay umalis. Hanggat nandun po kayo, we make sure na magiging maayos po ang trabaho ninyo. At kaya nga syempre, kumukuha tayo ng mga employer na talagang kayang suportahan ng sweldo nyo at malalaki yung Okay, so ano pa yung anong ibibigay mong bilin? Maliban sa fit na yan, mayroon ka pang last words na pwede ibigay bago ka kumain ng siomai. Dahil alam ka na sa siomai natin dahil napakasarap ng ating toyo, that's coconut brand premium soy sauce. Yes. May kalamansi. Oo nga, na Si masarap. Clarence na nainggit na. Gusto na kumuha ng siomai. Mayroon na kumuha ng siomai. Bumili ka ng sarili. Kasi amin lang ito yung display. Ayun. Oo. Ano may ibibigay mong tip? Pag nag-apply sila, so dapat may FIT sila. Yes. Ano pa? Beyond FIT. Beyond Short. Yeah. Mhm. Ang importante din for you to become really ready is yung family. Family. You always think of your family. Sa Mhm. fit na yun. You have to think of your family always na bakit ka ba nag-abroad? Mhm. Di ba? Mapagana. Sabi nga natin, uplifting lives Yes. ang ating motto sa IPAMS. So, pahalagahan mo yon. It's not only your life, but of course, the life of your family. So, Kaya pa nga nag-a-upload para sa kanila eh. Pero huwag ka sumakabilang bahay. oo, yung May mga na-encounter ka bang ganyan? ay, oo, Parang marami, telenovela. no, in my 16 years, no. Tapos pagdating yung worker dito, yun, masasermon na namin kasi kailangan paalalahanan mo na yung iniwan mong family dito has been longing for you physically at emotionally. Kasi minsan nagkakaroon ng gap on relationships dahil lumayo. Pero that's probably another episode. Another episode namin. May pamerienda ulit sa kanya next time. Yes. Okay, so ayan, ang dami pa rin nating nagko-comment dyan, no? Watching from Dubai, si Mel Just the Chapis. Dubai daw, oh. Okay, and then may isa pa, good afternoon dyan, IPAMS, watching from Aljub, Saudi Arabia. Oy, nag-gym ka ba sa fitness time? Comment mo nga kung nakapag-experience ka naman mag-gym doon. At dadagdagan natin yung mga Filipino gym instructors doon. Ayan, ang dami, oh. May opening pa, willing to apply truck driver for Canada. Articulated trailer truck drivers ang lagi po nating hinahanap dyan. So kung yan po ang experience ninyo, pwede po kayo mag-email sa drivers@ipams.com. Okay. Uulitin po natin, wala pa po tayong opportunity ngayon for housekeeping. Yeah. Wala rin po tayong opportunity for fruit pickers. Okay. Wala rin tayong opportunity for security guard and caregivers. Factory workers po for Hungary, standby lang po kayo for announcement natin. Okay. So, 255 million na ka na. Okay. Pwede na. Oops, pwede na naman yan. Total na. Sausawan mo yan ng ating masarap na toyo dyan. Okay. Malay mo, next time, hindi lang toyo ang magkano sa yung bigay. Okay, babasa tayo ng greetings. It's 2:56 p.m. Basa-basa pa tayo konti ng greetings natin bago po natin i-end ang ating program. Habang nagbabasa po tayo ng greetings, syempre, ipapakita lang po natin in shortly, yung interim nun, yung mga openings natin. Uy, nag-message si Miss Hasmin. Ano pang message ni Miss Hasmin?
Oo, Okay. Miss Hasmin, ano ang Gusto message? niya Hindi, rin heart lang niya tayo. Hi, Miss Hasmin! Hi. Oo, nanonood si Miss Hasmin, ang aming executive producer, syempre. Ano bang ganda-ganda niya ni Miss Hasmin? Kaya- Dapat magaganda ang mga nasa department niya. Tingnan mo ako maganda. Charot. Eh ako nga pag tumitingin ako sa kanya para ako nananalamin. Nananalamin. Ilan na no? Siomay na may toyo. Ayan. Okay, so ipa-flash lang ni Clarence sa ating screen yung mga latest job opportunities natin. Habang po kami nagbabasa ng greetings, you can do a screenshot. Naku, sarap ka na sa siomay mo, ha? Sarap ka na sa siomay mo na may Kulang toyo. sa soft drinks. So, Sa iced tea. iced tea. Baka mamaya meron na tayong sponsor na iced tea dyan. Okay, ayan, so yan po yung makikita nyo sa screen ng ating mga latest job opportunities sa mga nagtatanong. Still fixer po ba ma'am? May hiring po kayo galing kay Cobson Clyde. Wala pa po tayong opportunity niyan. Si Jed Deliosa, sabi niya, ma'am, pwede po bang mag-apply ulit kahit nanggaling na ng IPAMS? Oo naman. Ano sabi ng ER? As long as tinapos nyo na maayos yung kontrata nyo, i-check namin ang record nyo from the database. At syempre, pwede po mag-apply ang mga ex-IPAMS. Okay. Yay. Apply na Mr. Jed Deliosa, member ng IPAMS 50 and Beyond Club natin. O yung nagtatanong, si Ferolem Bilaespin, cleaner, yes, may opening tayong cleaner for Canada. This is for truck and heavy equipment cleaners, specialized cleaners na may driver's license. So, meron ka noon, may opening tayo, walk-in ka sa IPAMS sa Martes. Okay, so habol-habol pa tayo ng watching from Jordan daw. Jordan. Oo, waitress po meron. Normally, nagkakaroon po kami niyan. Oo, pero that is usually for Qatar Airways, lounges, or sa Qatar Duty Free. So, abangan mo po kung magkakaroon po tayo. Nagtanong si Jean Santiago, may schedule po kayo Baguio City, magkakaroon kami niyan. Pupunta kami dyan. Dadayuhin kami ng magagandang babae dyan. Abang-abangan ninyo, kailan po kami nasa Baguio. Okay, so it's mga positions sa electronics, wala pa po tayo ngayon. Okay, shout out po ma'am from Alcobar, galing kay Glenn Guillermo. Shout out, Mr. Glenn Guillermo. Okay, nako, upholstery MK Baligan sa repair shop is watching. Uy, nangangailangan pa yata kami ng seamstress. Baka yung taga-upholstery MK na to gusto mag-apply. Seamstress for Canada. Walk-in ka na sa Martes, ha? Okay, so 2:59 PM na. Magpapasalamat na po kami sa lahat na nag-join at sumama po hanggang matapos yung programa namin dito sa #Thursday 2 o'clock habit with IPAMS. Uulit-ulit si Ma'am Bel. Kailangan pag-isipan ko paano merienda niya next time. Okay, maraming salamat po. I-repost po namin itong video ito ulit sa mga hindi po nakapanood, so you can watch it again. And every Thursday po, ginagawa na po ito ng IPAMS para po malaman nila na hindi po yung ito po talaga yung official na Facebook page ng IPAMS na may 1.6 million followers and 1.4 million likers. Ayan, yung mga pahabol-habol pa. Thank you very much sa mga nanonood. Join us again next Thursday. Bye. Bye-bye. Bye.